Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte in-archive na ng Senado. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nagdesisyon nga ang Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging botohan, 19 na mga senador ang bumoto pabor sa pag-archive, 4 ang tumutol habang isa naman ang nag-abstain. Sa orihinal na mosyon ni Senador Rodante Marcoleta, dapat ay i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pero matapos ang talakayan ay inamyendahan ang mosyon para i-archive ang articles of impeachment. Ang mosyon ay bilang pagsunod sa SC ruling na nagsasabing null and void ab initio o walang bisa sa simula pa lang ang articles of impeachment at walang naging jurisdiksyon ang Senado sa impeachment complaint. Una nang nilinaw ni Senate President Chis Escudero na kung sakali mang baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang unang desisyon ay maaaring muling may magmosyon na ilabas ito mula sa archives at aksyonan muli alinsunod sa desisyon ng SC. Narito ang bahagi ng bayag ni SP Escudero. If there is no change, then it remains in the archives and nothing needs to be done. If the Supreme Court reverses itself, however possible or impossible that may be, then we will entertain a motion to bring it out of the archives. Bring it out of the archives and act accordingly again in obedience to the Supreme Court decision. Una nang nagbotohan ang mga senador na huwag tanggapin ang mosyon ni Senate Minority Leader Tito Soto at na i-table o isantabi muna ang motion to archive. Sa naging botohan para dito, 5 senador ang pumabor sa motion ni Soto habang 19 ang tumutol. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaunay na ulat, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte patay na ayon kay Senador Alan Peter Cayetano. Balikan natin si Nympha Asuncion para sa balita. Patay na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ganito inilarawan ni Senador Alan Peter Cayetano ang epekto ng naging botohan ng mga senador kagabi kung saan napagdesisyon ng i-archive ang articles of impeachment. Sa kabila nito, nilinaw ni Cayetano na pwede pa ring buhayin muli ang impeachment kung babalik na rin ng Korte Suprema ang nauna nitong ruling na nagsasabing void ab initio o walang bisa sa simula pa lang ang impeachment complaint. Pinaliwanag rin ni Cayetano ang pagkakaiba ng naunang mosyon ni Senate Minority Leader Tito Soto at na i-table ang motion to archive. Anya, kung isasantabi o iti-table lang muna nila ang usapin ay nangangahulugan itong buhay ang impeachment, pero paglabag naman ito sa sinabi ng SC na immediately executory ang kanilang ruling. Ito anya ang dahilan kung kaya't hindi nila pwedeng hintayin ang desisyon ng SC sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Cayetano. Yung i-table, simpleng salita, isang tabi muna. So meaning buhay siya, pero hindi muna dinidiscuss. So ang problema kung ite-table namin yung motion ni Senator Marcoleta, ibig sabihin nun, nandyan pa, hindi namin ginagalaw, pero nandyan pa yung case.
labag yun sa sinabi ng Supreme Court na immediately executory. Pero kung isang tabi mo, ibig sabihin buhay siya, pero pag naging final yung decision, pwede mong patayin. So ang kaibahan naman nung motion na pinasa natin ngayon na in-archive na siya, na sinunod yung Supreme Court decision, pinatay na siya. So kung ma-reconsider ng Supreme Court, pwede mong buhayin. So in one sense, many people will say, hindi ba pareho lang yon na yung buhay pwede mong patayin, yung patay pwede mong buhayin. Magkaiba siya because we live under a constitutional democracy. Na pag nag-decision ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, House members dismayado sa desisyon ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, paglaban sa pananagutan at katotohanan hindi pa tapos. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang miyembro ng malaking kapulungan ng Kongreso sa naging desisyon ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, naging mas masinop sana ang Senado na hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara, pero mas piniling ipagsawalang bahala ang diwa ng accountability. Sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, sa desisyon na i-archive ang impeachment case, mas pinatunayan umano ng mayorya ng mga senador na takot sila sa mga Duterte kaysa sa mga taxpayers na nagdedemand ng kasagutan. Sumasalamin umano ang tunay na pinaglilingkuran ng mga senador sa kanila naging desisyon. Ayon kay Kabataan Party List Representative Reneco, tinawag naman na kahiya-hiya ni Representative Percy Sendanya ang desisyon ng Senado dahil umano mas pinili nila na isuko ang kanilang kalayaan at abandonahin ang kanilang mandato sa bayan. Giit ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, hindi pa tapos ang laban at patuloy nilang ipaglalaban ang pananagutan at katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, ay magkakaroon muna tayo ng maikling diskusyon patungkol sa naging desisyon ng Senado kagabi na i-archive ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At upang mas lalong maunawaan ang naturang proseso ay makakasama natin dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Attorney? Attorney? Ayan, hold on, mag-re-establish lang tayo ng ating communications. Nandyan na ba si Attorney Cayosa? Ayan, Attorney Cayosa? Ayan. Attorney Cayosa? Ayun. Babalik lang muna tayo saglit sa ating balitaan. Samantala, Department of Agriculture o DA inihayag na ang pagpapatigil ng rice importation ay isang maingat at kalkuladong hakbang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni EJ Lazaro. Itinuturing ng Department of Agriculture o DA na isang maingat at kalkuladong hakbang ang 60 araw na suspensyon ng rice importation na ipatutupad simula Setyembre 1
bilang tugon sa hamon ng mababang presyo ng palay na kinaharap ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., ang desisyong ito ay nagbibigay ng mabilis na tugon upang maprotektahan ang parehong magsasaka at mamimili. Sa halip na itaas agad ang taripa sa imported rice, pinili ng pamahalaan na ipatupad ang import freeze na maaring baligtarin kung kinakailangan. Saklaw ng suspensyon ang well-milled at regular milled rice habang hindi kasama ang fragrant at basmati rice. Ipinatupad ito alinsunod sa kapangyarihang ibinigay sa Pangulo sa ilalim ng Rice Tarification Law upang patatagin ang lokal na presyo sa panahon ng anihan. Sa ulat ng DA, may mga lugar kung saan bumaba ang buying price ng palay hanggang 8 pesos kada kilo. Masyadong mababa ito kung ihahambing sa karaniwang gastos sa produksyon. Bagamat inirekomenda ng DA na itaas ang rice tariff mula sa 15% patungong 25% hanggang sa kalaunan ay magiging 35%, ipinagpaliban muna ito upang pag-aralang mabuti ang epekto ng suspensyon sa presyo at supply. Tiniyak naman ng DA na susubaybayan nito ang epekto ng pansamantalang import ban upang makabuo ng batay sa datos na desisyon hinggil sa taripa. Layo ng hakbang na ito na tiyaking may balansing proteksyon ng mga magsasaka at abot kayang bigas para sa sambayanan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, babalik ulit tayo sa ating interview. Attorney Cayosa, nandiyan na po ba kayo? Attorney? Babalik ulit tayo sa ating balitaan. Isa pa munang news item ang ating ihatid sa inyo. Target na maging upper middle income country ang Pilipinas, maaari nang maabot sa susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltazar. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaari nang makamit ng Pilipinas ang target nitong maging upper middle income. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang foreign policy address sa New Delhi na kung saan ay inilahad din ng punong ekutibo na kabilang ang Pilipinas sa mga ekonomiyang mabilis ang pag-angat. Kasabay nito ay kinilala din ng Pangulo ang anyay partnership ng India at ng bansa sa larangan ng kalakalan na sa nakaraang 2 taon ay lumampas at patuloy pang tumataas sa $3 bilyon. Dagdag ng Pangulo na hindi nagtatapos sa pangkaunlaran at kalakalan ang ugnayan ng Pilipinas at ng India. Naging mas malawak pa niya ito sa maraming aspeto at sumasaklaw na din sa larangan ng kalusugan, turismo, agrikultura, financial technology, ganon din sa science and technology, edukasyon, maritime security at pati na sa kalawakan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. But this time, we are also amongst the most ascendant economies. The Philippines is on the cusp of upper middle income status, attainable as early as next year. Nag-uulat mula sa New Delhi, India para sa India State Visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, babalik na ulit tayo sa ating interview. Attorney Cayosa, nandiyan na po ba kayo? Attorney? Attorney Cayosa? Habang nag-re-establish lang tayo ng ating communication kay Attorney Cayosa ay dadako muna ulit tayo sa ating balitaan. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isinusulong ang kasunduang pangkalakalan sa India sa gitna ng pagnanais na mapalawak ang market access at palakasin ang katatagan ng supply chain. Balikan natin si Alvin Baltazar para sa balita.
Muling sinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang Preferential Trade Agreement o PTA sa pagitan ng Pilipinas at ng India. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naniniwala si Pangulong Marcos na mahalagang hakbang ito upang mapalawak ang market access at mapatatag ang supply chain resilience ng dalawang bansa. Ang hakbang ay binuksan ng Pangulo sa isang CEO roundtable meeting kasama ang mga negosyanteng Indian sa ikatlong araw ng kanyang state visit. Ang PTA ayon aniya sa Pangulo ay mag-institutionalize ng mga mekanismo para sa mas maayos pang kalakalan at magpapalalim sa economic relations lalo na sa mga sektor kung saan ay may matibay na interes ang Pilipinas at India. Sinabi ni Castro na kumbinsido ang Pangulo sa potensyal ng kasunduan na magbubukas ng mas malawak na oportunidad sa ekonomiya. Pakinggan natin si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasapormal ng Philippine-India Preferential Trade Agreement o PTA na magbubukas ng mas malawak na market access, pag-institutionalize ng trade facilitation at pag-reinforce ng supply chain resilience. Nag-uulat mula sa New Delhi, India para sa India State Visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Babalik ulit tayo sa ating interview. Attorney Cayosa, nandiyan na po kayo? Hello po. Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technical side. Ayan, hold on lang muna. Pupunta muna tayo sa iba pang mga balita. Tungkulin ng mga may interes na bansa gaya ng Pilipinas at India na magkaroon ng mas aktibong papel upang pangalagaan at ipagtanggol ang karapatan sa issue ng South China Sea. Bahagi ito ng nabigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang Foreign Policy Address na inorganisa ng Observer Research Foundation sa New Delhi, India. Sinabi ng Pangulo, tila naging pantay-pantay na ang lahat sa pag-aangkin sa South China Sea na ayon sa Chief Executive ay hindi totoo at produkto ng maling impormasyon. Hindi rin aniya nakapagbibigay ng kapanatagan na may ilang pilit na sinisira ang kredibilidad ng international legal procedures at tinatanggihan ang lehitimong desisyon ng mga kinauukulan. Giit ni Pangulong Marcos, dapat masuri ang mga pahayag ng mga bansang nakapaligid sa pinagtatalunang bahagi ng katubigan na dapat ibatay sa international law o pandaigdigang batas gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes, as if claims were all equal. They are not. The assertions of littoral states have to pass the test of conformity with international law, particularly the UNCLOS, and definitive binding interpretations such as the 2016 Arbitral Award. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, dadako muna tayong muli sa ating interview. Magandang araw, Attorney Cayosa. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Good afternoon at magandang hapon sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po, Attorney, for gracing our program. Ang unang-una po, ano po yung inyong immediate reaction sa naging kaganapan sa Senado kagabi? Well, at least yung isang decision maker dito sa complex na usapin
ang kanila. So it's good that one side of the decision maker, yung impeachment court or yung Senado, which is political in nature, has decided. So balik tayo dun sa hindi pa natatapos dun sa Supreme Court. Para po sa mga medyo siguro mga hindi masyadong nakakaalam or yung medyo naguluhan kagabi, no, kasi syempre mga technical matters po ito, no, attorney, ano po ba ang ibig sabihin kapag in-archive, no, itong articles of impeachment, at ano po yung pinagkaiba nito sa naunang isinulong, kasi 'di ba po previously, no, bago po yung pag-archive, no, yung motion na i-archive na nga lang po itong articles of impeachment ay dismissal talaga yung unang isinulong. So ano po ba yung difference nito para sa mga hindi po nakakaalam? Well, kung maalala natin, the first motion was a motion to dismiss. At hindi yan kaagad kinatigan ng mga senador. At ang next na, as a matter of fact, nag-object ang ilang mga senador dito. So after discussion, nagkaroon naman ng pangalawang motion si dating Senate President, now Minority Leader, si Senator Soto, yun naman to table the motion. So, ibig sabihin, hindi rin yan natalo yan sa botohan. Ayun, mukhang nawawala yung inyo pong audio ulit. To hold it in abeyance, archive, at kung desisyon ng Supreme Court, kung sakasakaling ma-reconsider yung MR o yung desisyon nila, edi itutuloy nila. That was overtaken by the subsequent motion of the Majority Floor Leader, Senator Villanueva. At ang sabi niya, yung naging final na motion, of course with the permission ng original movant, first movant si Senator Marcoleta, basta motion to archive na lang. Wala na yung diskusyon nila, hindi na nila na-formalize yung diskusyon nila na they reconsider their decision, hindi itutuloy nila. So it's a simple, ang pinabutuhan nila, yung 941, yung simple motion to archive. So ibig sabihin nun, tapos na muna yon. It is true though, no, as explained during the deliberations ng Senate President, na technically yung motion to archive, pwede mo namang i-revive yan. But it is no longer in the calendar, in yung kumbaga sa records na lang yan. So in parliamentary practice and experience, at alam yan ni Senator Soto, kaya assuming, or if and when the Supreme Court reconsiders and says, hindi pala ito unconstitutional, there's nothing to prevent the Senate vote to archive. Attorney, mukhang nagkaka-problema tayo ulit doon sa ating audio. Interpretation, yung pag-archive would be Attorney, sorry to interrupt. We will re-establish po the connection, the communication with you, kasi medyo napuputol po ang ating audio. Hold on lang po. Magko-call po kami ulit.
Ayun, at habang hinihintay natin yung re-establishment ng ating connection with Attorney Cayosa para mas maging clear ang context ng kanyang responses sa atin. So, punta muna ulit tayo sa ating balitaan. Sa iba pa nating ulat, Pilipinas mayroong sapat na pondo para sa pagpapatuloy at pagpapalawak pa ng mga programa kung hindi mahahaluan ng korupsyon. Ayon mismo yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Magagawang suportahan ng national budget ng Pilipinas ang priority projects ng administrasyon hanggang sa susunod na 3 taon. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kung magagamit ng tama ang pondo ng taong bayan at walang makakalusot na korupsyon. Sa ikalawang bahagi ng PBBM podcast, sinabi ng Pangulo na sa gitna ng maraming umiiral na programa ng gobyerno para sa mga Pilipino, halimbawa ang 20 bigas meron na, ang 50% discount sa tren at ang zero balance billing sa government hospitals, nananatiling sapat ang pondo ng gobyerno. Ang kailangan lamang matiyak ayon kay Pangulo Marcos na ang pera ng bansa ay magagamit sa mga proyekto kung saan inilaan ang mga ito. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Hindi nakalagay dun 2 classroom, ginawa lang 1 classroom. Binulsa na yung natira. Yung mga ganong klase. Kaugnay nito, siniguro ng Pangulo na magagawa ng pamahalaan na maipagpatuloy ang 20 bigas program dahil sa mga reformang pang-agrikultura na ipinatutupad ng administrasyon. Kasabayan niya ng pagganda ng produksyon o ani ng mga magsasaka. Inaasahan ng pamahalaan ang pagbaba ng subsidiyang kakailanganin mula sa gobyerno para sa pagpapatuloy ng programa. As the subsidy becomes less and less, mas magiging malaki ang coverage ng 20 pesos. Nang tanungin naman hinggil sa obserbasyon ng ilan na tila band-aid solution o short-term lamang ang ipinatutupad na proyekto ng pamahalaan, ito ang naging tugon ni Pangulong Marcos. Well, ask the student who now pays 50% less for his pamasahe. Ask the patient who now is willing to go under a kidney transplant because yung gamot na inaalala niya hindi niya mabibili pagka nagpa-transplant siya. Maraming gamot yan medyo mahal pa. Libre na. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ayun, at babalik ulit tayo kay Attorney Cayosa. Attorney Cayosa, welcome po ulit sa ating programa. Nandun po tayo dun sa question, no? Yung pinagkaiba po ng pag-archive sa pag-dismiss. Go ahead po, Attorney. But yung pag-dismiss, it's as pointed out by Senator Lacson, wala yun sa kanilang rules. And when you say dismiss, they would be sitting as an impeachment court. As a matter of fact, they did not clearly resolve in what capacity they were considering the motions. So these are the intricacies, no? Yung archive naman, that's a regular motion in parliamentary proceedings. So yun, pwede lang gawin as Senate in plenary, not necessarily as an impeachment court. Kasi nga naman, kung ang decision nila ay sumunod na lang sila dun sa Supreme Court ruling, kahit hindi pa final, executory na, at igagalang na lang nila yung decision ng Supreme Court, ang decision nila is they never acquired any jurisdiction, so they couldn't sit as an impeachment court. But certainly, the Senate can decide as a plenary body, as a Senate, and that's, I think, what they did. In-archive na lang nila yung kaso in the meantime. And in relation to that, Attorney, bilang isa po kayong abogado and isang eksperto sa ating batas, tama po ba, no, itong nai-archive po, no, na i-archive ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente, gayong may
sabi nga nung ilang mga nag-react no dito sa ginawa nito ng Senado, may motion for reconsideration na inihain ang Kamara doon sa Supreme Court, kung saan alam naman po natin na yung decision nga po ng Supreme Court is unconstitutional, itong articles of impeachment. Dapat po ba naghintay na lang o tama naman po itong naging decision kagabi? Well, the Senate could have decided either way, no? Discussion nila yan eh. We have to understand that it is a political body, so ano man ang sinasabi nila, whether ang kanilang decision or boto is based on the Bible, and morals, and law, what is right or wrong, spirituality or political exigency, the fact is the senators are politicians. So they have a very wide discretion kung anong kanilang gagawin. So having said that, yung panukala na hintayin na lang muna nating matapos yung yung MR, that was a very practical advice. And in so far as the House of Representatives is concerned, that will be a fairer decision. More certain dapat yan. Kasi mas maganda, hintayin mo maging final. Huwag mong pangunahan. Kasi nga, as proven in past decisions of the Supreme Court has in a number of instances reversed itself kahit en banc at unanimous ang decision nila, pinapalitan nila also unanimously. So it's a possibility. Maybe suntok sa buwan dahil 13-0, but it has happened in the past. So that would have been a more cautious approach. Pangalawa, that would have maintained yung parliamentary courtesy sa House of Representatives. Because we have to remember that the Senate and the House of Representatives are both part of the legislative branch. Normally, they afford each other the respect and courtesy. Ito, ang prosecutor dito ang naghabla yung House. So, maano man lang bigyan din sila ng parliamentary courtesy. It's pretty obvious that by the decision of the Senate, mas kinatigan nila at kinig na lang tayo sa Supreme Court. Sabi nila, executory, gawin na lang natin. Mukhang nakalimutan nila yung partner nila sa legislative branch, yung House of Representatives, na meron silang mga puntong gustong balikan ng Supreme Court, at hindi lang nila ito punto. Yung mga dating retired Chief Justices and Constitutional Commission members na nakakaintindi ng mga issue na ito, ganun din ang kanilang punto. Especially yung mga findings of fact, yung mga factual basis ng decision lumalabas na hindi accurate o kaya not properly presented in the decision. So these are all. And then of course the basic issue of fairness, yung bang ginawang retroactive yung effect ng bagong guidelines ng Supreme Court. So that one. And the other one is yung, it will also affect even the Senate because naglagay ng mga additional requirements ng Supreme Court dun sa impeachment process na walang malinaw na nandun sa Constitution. So these are all the nuances and the great impact of this because and kung sakasakaling mag-reconsider ang Supreme Court, it might put them in a dilemma. Kasi nga, yung maaari din naman sabihin ng nasasakdal na kung hindi babago ng Supreme Court yung kanilang opinion na if it is archived or not acted upon, it is deemed dismissed. Di sasabihin niya, na-dismiss na itong complaint na ito. So, if you can only have one complaint, you cannot revive it. So, those are all the legal complications dahil sa decision na if ever the Supreme Court reconsiders its decision.
Ayun, attorney, eto na lamang po, no, kasi may mga lumulutang po na discussions nga po regarding do sa mga reversal po, no, ng mga desisyon ng Korte Suprema. So, matanong ko lang po, ano po ba yung mga factors upang mangyari ito, no? Kahit nga nabanggit ko kanina na medyo suntok sa buwan yung mga pag-reverse na ganito. Nag-submit na ng written motion ang Republika ng Pilipinas, yung House of Representatives represented by the Solicitor General, yung gobyerno. So, nandiyan na sa Supreme Court. We hope that similar to past impeachment cases, in those earlier cases, the Gutierrez case and many other impeachment cases, the Supreme Court then asked the help of constitutionalists, retired justices, framers of the 1987 Constitution to help shed light on ano ba talaga yung letter and intent ng Constitution at ano yung magandang interpretasyon. And then they also allowed oral arguments na nakikita ng taong bayan. They were transparent. So we hope they will do that. We cannot force them. It's their discretion. But I hope they learn the lesson na mas maganda yung gano'n. Tama yung sa aking paningin, tama yung puna ng isang Chief Justice na kung ako nakaupo dyan, dapat ay ask for oral arguments para makita natin lahat. And just like what happened sa Senado, whether you agree or disagree, at least naririnig mo yung mga punto ng bawat isa. So we hope the Supreme Court will do that because this is a very important case. Ang term na ng lahat yan, transcendental important, because this will not only affect this case, this particular respondent, future impeachments will be guided by it. At if it just stands that way, yung mga puna hindi mawawala Hindi mawawala. So the strength of a Supreme Court decision is its acceptability, its logic, and the clear facts dun sa the fairness of the decision. So hindi mawawala ang controversy na ito. At ang practical effect din, if it stays as it is, it will take much longer and a lot more effort to hold accountable high government officials na maaaring nagkasala, nagkamali o nangurakot sa ating gobyerno. Attorney, kayo sa apologies po, but we are running na po out of material time. Maraming salamat po muli sa pagsama po sa aming programa. Sa ulitin po, God bless po and mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. At ating pong nakasama si Attorney Domingo kayo sa isa po siyang constitutional law expert. At yan na po ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Susunod na po ang ating regional news sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. DA PhilRice Batak, pabor sa suspensyon ng rice importation sa bansa. Ang kabuulat ihatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag.
para kini DA Philrice Batak City Science Research Specialist Milton Bacarisa napintas ti panang suspenso ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti importasyon iti bagas. Kunana, ababaan iti datoy prioridad a magatang lagi ti bagas a napataod iti pagilyan ken protection pa yan dagitoy manipod ka dagiti manang gundaway a middleman. Imonan nga inparok at ti palasyo amang rugi iti panakasuspenso ti importasyon into no Septyembre 1 ken agbayag daytoy ti namapulong aldaw wenno agarup 2 bulan. Daytoy kat kalpasan a kinonsulta ti presidente iti gabinete bayat nga iso nag-adadjay India tapno ag state visit. Manipod iti syudad Tilawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mga serbisyo para sa National ID inihahatid ng PSA sa iba't ibang barangay sa Aringay, La Union nitong Agosto. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Mangisaysayang kat Philippine Statistics Authority ng PSA La Union iti National ID Registration iti nagduduma a barangay iti Aringay La Union iti tunggal Sabado tatanga Agosto. Mangipapa iti opisina iti nagduduma a serbisyo para iti National ID kas iti panagparehistro iti Step 2 ti National ID. Panag-update iti agdamang impormasyon iti National ID. Panangipaay iti National ID iti paper form kan panang-access iti Digital National ID baban iti eGov app. Sigon iti PSA, ti panakisayang kat ti panagparehistro iti tunggal Sabado kat napatag tapno maalukoy nga agparehistro dagiti makumikom iti weekdays. Pasat daytoy ti panagtarigagay a mapalawa ti National ID Registration iti sidong ti Bagong Pilipinas. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Opisyal ng DAR Eastern Visayas lumahok sa international training para sa Split Project. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Nag-attend diri Attorney Robert Anthonio, Regional Director, Han Department of Agrarian Reform, Eastern Visayas, sa usang paghag-id sa San Diego, California, Estados Unidos. Hiyo ang may usahan ton mga opisyal nga ginpadara ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III para umapi haton training nga may kalabutan na paggamit ang Geographic Information System kon GIS nga teknolohiya. Sumalakan niyo ang iya partisipasyon in may adadako nga kahulugan tungod nga ang Rehiyon 8 amo aton may ada pinakadamo nga target ha implementasyon ng support to parcelization of lands for individual titling kon Split Project. Ang nasabi nga international training amang ginorganisar han Environmental System Research Institute nga amo to nangunguna nga institusyon halarangan han Geographic Information System Technology. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Mindanao. First Mindanao Lechon Roasting Contest, parte ng Higalaay Festival 2025. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Ang kagamhanan sa syudad sa Cagayan de Oro magpahigayon sa first ever Mindanao Lechon Roasting Contest karong Agosto 24. Kini nga kompetisyon mo'y usa sa mga dagkong kalihukan sa Higalaay Festival 2025 alayon sa kasaulugan sa kapistahan ni Senior San Agustin diha kini ipahigayon sa Rio de Oro Boulevard. Nunot ni ini gipanawagan sa syudad pinaagi sa City Veterinary Office ang mga banggiitang lechoneros nga mosalmot aron ipakita ang ilang roasting skills. Si City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong na mahayag nga usa ka man ka backyard lechonero, culinary professional o kabahin sa local tribe nga adunay centuries old nga sekreto sa paglechon, mahimo kining mosalmot.
Dagkong premyo ang nagpaabot busa gidasig ang mga banggiitang lechoneros nga mahimong kabahin sa talag saong kalihukan. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon. Sa Cagayan de Oro pa rin tayo. Mahigit 18 million pesos na halaga ng agricultural inputs na ipamahagi sa mga lokal na pamahalaan sa Misamis Oriental. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan. Mukabat sa kapin sa 18 milyones ka pesos nga kantidad sa agricultural inputs ang malampuson nga gitunol ngadto sa tobacco producing local government units sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nasayran nga upat ka LGU na kadawat sa assorted fertilizers nga ilangkuban sa El Salvador City ug alubihid nga nakadawat og tag 2,200 bags nga dunay kantidad nga kapin sa 5 milyones ka pesos. Samtang nakadawat usab ang initaw sa 2,000 bags balor sa dulan 5 milyones ka pesos ug upol adunay 1,500 bags balor sa dulan 4 milyones ka pesos. Mapasalamaton si Alubihid Municipal Federation of Tobacco Farmers Designated President, Engineer Jaime Balansag Sr. kang Governor Juliet Uy gumikan sa paghatag og importansya kanila pinagi sa pagtubag sa ilang panginahanglanon nga mga tobacco farmers. Pipila lamang kini sa mga inisyatiba ubos sa liderato ni Governor Uy subay sa sektor sa agrikultura ug nauman nga daghan pang mga mag-uma ang matabangan sa lalawigan. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, bagong classroom building na i-turnover na ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa Barangay Ayala. Narito si Shirley Espino para sa balita. Formalmente, yaman turnover ya el gobyerno lokal de Ciudad de Zamboanga con el nuevo levantado edificio na una escuela na Barangay Ayala Este Ciudad. El LGU yaman turnover con el 2-story 6-classroom Technical Livelihood Education Building na Ayala National High School. El construida del mencionado proyecto amubaho na fondo del Department of Public Works and Highways o DPWH-9. Na disumensahe el alcalde de Ciudad Kimer Olaso ya asigura el soporta del gobierno local na youth development por medio de edukasyon. Desde na RP Zamboanga, iya si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. DSWD Caraga at ibang ahensya ng gobyerno lumahok sa region-wide wellness conference ng Civil Service Commission. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Hake. May partisipar ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa gipahigayong 125th Philippine Civil Service Anniversary Wellness Conference sa Civil Service Commission ngadto sa Capital Covered Court, Butuan City, Baguhay lamang. Ang komperensya usa ka region-wide nga kalihukan nga nagsaulog sa mga kontribusyon sa mga civil servants sa rehiyon sa Caraga. Ang DSWD uban sa ubang mga ahensya sa gobyerno nagpakita sa ilang suporta sa inisyatiba sa CSC sa pag-ila sa kabililhon sa mga alagad sa publiko nga nagpakita usab sa patriotismo, integridad ug kahawd sa ilang trabaho. Kini nga kalihukan nagsilbi dili lamang isip usa ka pasidungog sa mga dedikado nga mga empleyado sa gobyerno nga naghatod sa maagap og mahusay nga serbisyong pampubliko apan ingon usab usa ka pahinumdom alang kanila nga unahon ang ilang kaugalingon nga kahimsog ug kaayuhan. Pinaagi sa pagtutok sa kaayuhan sa mga alagad sa publiko, kini nga kalihukan nagtumong sa pagdasig sa usa ka mas himsog ug mas epektibo nga serbisyo sibil alang sa tanan. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. 10 araw na voter registration umarangkada sa Iligan City. Ang kawang ulat ihatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Gisugdan na sa Iligan City ang pulo kadlaw nga voter registration isip pag-andam sa Commission on Elections o COMELEC sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE karong December 1, 2025. Apil sa registration ang bag-ong aplikasyon, correction ug reactivation aron masiguro nga makabutar ang mga kabatan unang nag-edad og 15 pataas apan walay apil ang local transfer. Lakip sa inisyatiba ang pagpahigayon og special satellite registration sa publikong lugar sama sa mall, eskwelahan ug city jail aron maabot ang mas daghang botante gikan sa 44 ka barangay sa Dakbayan. Matud ni Iligan City Election Officer Attorney Annaliza Baredo, target sa COMELEC ang 20,000 ka registrant sa tibok Dakbayan. Dugang ni Baredo padayon ng preparasyon alang sa eleksyon hangtod walay opisyal nga mando o balaod nga ipospon kini. Samtang gikumpirma ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga giloman nga mahimong balaod sa August 14 ang pagpospon sa December 2025 BSKE kung wala kini pirmahin ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kini nagpasabot nga automatic nga ipospon ang maong eleksyon bisan walay formal nga pirma sa Pangulo ug ibalihin kini sa November 2026. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan makalipas ang ilang paalala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umabot sa 5.5% ang GDP growth para sa ikalawang quarter ng taong 2025, 0.1% na mas mataas sa naitala noong naunang quarter na 5.4%. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na kahit na napanatili ang GDP sa unang quarter, mayroon pa ring pagbabago sa ilang mga sektor. Partikular dito, ang paglago sa manufacturing sector na nasa 4.3% mula 4.1%, real estate at ownership of dwellings sa 3.7% mula 3.3%, at professional and business services sa 5.2% mula 5.0%.
Sa kabilang banda, lumiit naman ang paglago sa electricity, steam, water, and waste management na nasa 2.7% mula sa 3.8%, financial at insurance activities sa 6.9% mula 7.2%, at information and communication sa 4.7% mula sa 5.6%. Iniulat din ng PSA ang pagbaba sa gross national income sa unang 3 buwan ngayong taon na nasa 7.2% mula sa 7.5% at ang net primary income na nasa 22% mula sa 24.6%. Sa pulong ng Development Budget Coordination Committee, binago ng mga economic manager ang medium-term macroeconomic assumptions at growth targets ng pamahalaan upang ikonsidera ang pinakahuling economic development sa bansa at sa abroad. Ang GDP assumption para sa taong kasalukuyan ay ginawa ng 5.5% hanggang 6.5% mula sa 6% hanggang 8%. Nasa 6% hanggang 7% ang growth assumption para sa 2026 to 2028. Nagpapakita ito ng mas matatag na trajectory sa kabila ng hamon lalo na sa pandaigdigang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang pagdiriwang ng ika-121 anibersaryo ng ahensya sa pamagitan ng pagbibigay parangal sa mga taong nasa likod ng magandang performance ng ahensya. Aniya, hindi lamang ipinagdiriwang ng ahensya ang 121 taong serbisyo, bagkus binibigyang pagkilala rin ang mga empleyado ng institusyon na nagtatrabaho sa paghahatid ng serbisyong ito. Nakapagtala ang BIR ng pagtaas sa tax collections itong mga nakalipas sa taon na mayroong revenue na umakyat sa 13.29% noong 2024 katumbas ng 2.852 trillion pesos. Umakyat pa ito sa first half ng 2025 dahil sa patuloy na dagdag koleksyon na nasa 14.11% o 1.55 trillion pesos mula Enero hanggang Hunyo. Sa average, kinakailangang makakolekta ang BIR ng 8.6 billion pesos kada araw upang masuportahan ang daily spending ng pamahalaan na nasa 17.4 billion pesos. Sinabi pa ni Lumagi na ang pagdiriwang na ito ay muling pagsariwa sa pangako ng BIR na maging bahagi ng pagtatag sa nasyon, hindi lamang nakatuon sa pagkamit ng mga target kundi pagsasapuso ng karangalan sa serbisyo at sa paninindigang maglingkod ng tama araw-araw. Sa naging pagbati ni Finance Secretary Ralph Recto sa ahensya, binigyang diin nito ang mahalagang papel ng BIR sa gampanan ng pamahalaan sa tungkulin nito sa mga Pilipino. Ani Recto, lahat ng mga serbisyo ng gobyerno mula edukasyon, healthcare, infrastruktura at disaster response ay pinupondohan ng buwis na nakokolekta ng BIR. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakikipagtulungan ngayon ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa Public-Private Partnership o PPP Center para sa redevelopment ng San Fernando International Seaport sa Poro Point sa La Union. Sa pahayag ng BCDA, sinabi nitong pinondohan ang port project ng 74.9 million pesos sa ilalim ng Project Development and Monitoring Facility o PDMF. Gagamitin ito para sa feasibility studies, market analysis, legal at financial structuring, PPP transaction support at iba pang gastusin. Layunin ng pagpapaunlad at modernisasyon ng San Fernando International Seaport sa Poro Point ang gawin itong world-class seaport na mayroong modern port infrastructure at logistics systems. Paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Engineer Joshua Bingkang,
Matagal nang lugi ang Northern Luzon sa modern port infrastructure kaya naman nakadisenyo ang proyektong ito upang isakatuparan ang bisyon na maging strategic economic gateway ito ng Northern Luzon. Target ng BCDA na simula ng pagtatayo nito sa second quarter ng 2027 at tatapusin ito sa taong 2029. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Huwebes, Agosto 7, ang halaga ng piso kontra dolyar ay nasa 57.62 pesos. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 0.39 pesos o 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay nasa 44 pesos and 83 centavos. Nasa 4 centavos naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga naman ng 8 pesos and 2 centavos ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ng Hong Kong dollar ay nasa 7 pesos and 34 centavos. Ang British pounds naman ay katumbas ng 76 pesos and 99 centavos. Nasa 67 pesos and 17 centavos ang euro. Nasa 41 pesos and 94 centavos naman ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 pesos and 36 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inyo na pong masusubaybayan ang ating segmentong Balitang Sports sa pamamagitan ng ating kasamang si Win Peñano, makalipas lamang po ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng palakasan. Sa basketball muna tayo, isang bagong free agency rule ang inadopt ng Philippine Basketball Association o PBA para kontrolin ang paglipat ng mga manlalaro sa ibang liga. Base sa resolusyong inaprubahan ng Board of Governors ng PBA noong July 17 at agad in-execute kinabukasan, hindi na muna palalaruin ng 3 taon sa liga ang manlalarong tumangging pumirma ng kontrata sa kanyang mother team at piniling maglaro sa ibang tourney. Dahil sa agarang execution ng resolusyon, ilan sa mga player na agad maapektuhan nito ay sina Jimmy Malonzo at William Navarro na piniling hindi pumirma ng kontrata sa Ginebra at Magnolia. Kamakailan nang kunin ni Malonzo ang alok ng Kyoto Hanaris sa Japan B-League, habang kinuha naman ng Busan KCC Aegis ang serbisyo ni Navarro para maglaro sa Korean Basketball League. Bukod sa sitwasyon ni Malonzo at Navarro, apektado rin ng bagong rule ang mga na-draft na sa PBA ngunit piniling hindi pumirma ng kontrata at maglaro sa ibang liga. Dahil dito, sakaling hindi makasecure ng agreement si Dave Ildefonso sa Northport matapos ang kanyang stint sa Maharlika Pilipinas Basketball League, maaaring masama ito sa ban. Isa rin sa nanganganib sa nasabing ruling ang naging hakbang ni Arvin Tolentino na pumirma ng kontrata sa Seoul SK Knights sa KBL noong Mayo. Samantala, nilinaw naman ng bagong polisiya na hindi maapektuhan ng 3-year ban ang player kung ito ay isa ng
unrestricted free agent, hindi na-offeran ng bagong kontrata 30 araw matapos mag-expire ang nauna nitong contract, o kung ito'y nakapaglaro ng hindi bababa sa 21 conferences o 7 taon sa PBA at nag-expire na ang kanyang kontrata. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, aminado si National Team Head Coach Tim Cone na wala sa tamang forma ang kanyang Gilas squad, kaya nabigo itong maistablisa ang unang panalo sa 2025 FIBA Asia Campaign. Sa pulong balitaan, aminado ang veteran mentor na naging maalat ang kanilang laro at dismayado sila sa kanilang ipinamalas na performance. Una na rito anya ang maagang pag-ungos ng Taiwan squad sa unang frame pa lamang ng match, dahilan para magmukhang nasa panic mode ang buong Gilas sa 40 minuto ng game. In-acknowledge din nito ang naging gameplay ng Chinese Taipei sa pangunguna ni Ying Chun Chen na kumana ng 34 points, larong anyay high-level basketball at may maayos na kumpas mula sa coach. Makailang nagtangka ang Pinoy ballers na mabaliktad ang bagsik ng Chinese Taipei sa second at fourth quarters, ngunit agad na nababaril kaya nauunsyami ang binibuild nilang momentum. Samantala, matapos ang mapait na pagkatalo, sentro naman ng atensyon ng Gilas sa pagbawi rito sa pamamagitan ng matagumpay na rebound sa kanilang susunod na match kontra New Zealand. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lipat naman tayo sa weightlifting. Inanunsyo ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas o SWP ang kanilang roster na bubuhat para sa tangkang gintong medalya sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain. Ayon sa SWP, pangungunahan nila Princess Anne at Alexandra Ann Diaz, ang mga pamangkin ni First Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang pagbuhat para sa Pinasa Youth Tourney. Kasama rin sa lineup ang Zamboanga natives na sina Jody Peralta at JR Colonia, Jeric Icon Castro mula Angon Rizal at Dave Angelo Pacaldo ng Bohol. Sa pangunguna ni SWP President Monico Puentevilla, kasama ring lilipad sa Bahrain sa Oktubre ang mga coach na sina Gregorio Colonia, Patrick Lee, Allen J. Frus Diaz at Kil K. Rojas. Bago ang Youth Games, una nang nakasikwat ng silver at bronze medal sina Peralta at ang dalawang Diaz sa Asian Youth at Junior Weightlifting Championship sa Astana, Kazakhstan noong nakaraang buwan. Optimistiko naman ang coaching staff na magpapamalas ng magandang performance ang Pinoy youth lifters sa torneo buhat sa magandang training at mga experience sa mga nagdaang torneo. Ang weightlifting ay isa lamang sa 34 na disiplinang kikinang sa youth event na inorganisa ng Olympic Council of Asia. Bukod sa pagkilalang maipagkakalob ng event sa mga magwawagi, magsisilibre rin itong qualifier para sa Youth Olympic Games na isasagawa sa Dakar, Senegal sa 2027. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Update naman sa World Games sa China, nabigo ang Philippine men's floorball team na masustine ang magandang simula kontra Latvia dahilan para maabsorb nito ang unang talo sa pagbubukas ng World Games sa Chengdu, China. Sa unang period ng kanilang laban, naitabi ng Pinas sa 1 point ang lead ng Latvians buhat sa puntos na nilikha ng tambalang Simon Sikat Laranyo at Melvin Mendoza. Agad namang bumuelta ang Latvia gamit ang 4 na puntos nina Daniel Janis Anis at Gustav Grizestis dahilan para pawiin ang nakaumang nabawi ng mga Pinoy. Sa kasagsagan ng final 15-minute ng match, nakapagpasok pa ng 1 punto si Mendoza sa tulong ni Laranyo, ngunit sinagutan naman ito ng additional 3 points ng Latvians na siyang nagselyo ng 2-12 na final score. Dahil sa panalo na pa-improve ng Latvian sa 1-1 ang karta, pambawi sa nalasap nitong unang talo kontra Switzerland. Samantala, kailangang maipanalo ng world number 12 na Pilipinas ang mga sunod na laban kontra world number 1 Sweden at number 5 Switzerland para sa tangkang podium finish.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Ang tabayaran ng mga may init na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Mama JT maya-maya. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Inimbitahan na umano si Kapuso Sparkle artist Sandro Mulak para dumalo sa ginanap na GMA Gala 2025 nito lamang weekend, Agosto 2. Ayon yan kay Showbiz Insider na si OG Diaz. Sa kanyang latest episode ng Showbiz Updates, ibinunyag ni OG ang naturang chika. Sabi nga ni OG, quote and unquote, to be honest, si Sandro Mulak ay invited pero pinili ng bata na wag umattend. Kasi una kung a-attend siya, maaalala naman niya ang saad ni OG. At dagdag pa niya, pangalawa, pagpipiestahan na naman siya. Siyempre, itatanong na naman doon kapag may naka-corner sa kanya. Anong feeling na naka-attend ka na naman? Wala bang nag-imbita after gala? So, ayaw na niya ng ganon. Yan ang paliwanag ni OG. Ngunit ayon sa Showbiz Insider, dumalo raw ang girlfriend nito o girlfriend ni Sandro na si Chanel Agustin. Matatandang nagsimula ang issue ni Sandro nang maglabas ng blind item ang Philippine Entertainment Portal o PEP noong Hulyo ng nakaraang taon tungkol sa baguhang aktor na ginawa umanong midnight snack daw ng dalawang TV executives. Ito ay matapos ang ginanap na GMA Gala noong nakaraang taon sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Kasunod niyan ay nagbigay ng pahayag ang GMA Network kaugnay sa kumalat na artikulo matapos itong pag-usapan sa iba't ibang social media platform. Dahil sa nangyari, nagsampa ng kaso ang kampo ni Sandro laban sa mga umano'y humalay daw sa kanya. Samantala, nakiusap naman ang akusado sa publiko na respetuhin ang proseso ng investigasyon hinggil sa nasabing issue at wag nang magpakalat ng mga walang basehang paratang. Kalaunan, naimbestigahan nga sa Senado ang kaso ni Sandro. At noong Pebrero, dinesisyonan ng Pasay Regional Trial Court 114 na ibasura ang inihaing motion to quash ng dalawang TV executives na sina Jojo Nones at Richard Cruz sa kasong sexual assault. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, abot tenga naman ang ngiti ng The Voice USA Season 26 Grand Winner na si Sofronio Vasquez matapos ito makipagkita sa mga malalaking music artists na sina David Foster, Michael Bublé at Paul Anka. Makikita sa Facebook post ni Sofronio Vasquez ang group photo nilang magkakasama nitong mga singer nitong Miyerkules, Agosto 6 kasama ang kanilang producer na si George Vivo. Ani ni Vasquez sa kanyang Facebook caption, quote and unquote, "For some time, I thought
something like this would only be possible in a dream. And here I am with them. I can't wait for all of you to hear the music we made coming soon. Yan ang kanyang caption. Bago ang post ng naturang singer, nagbahagi muna siya sa kanyang account ng isang video kasama sina Anka at Bublé papunta sa kanilang dinner area. Sabi pa ni Sofronio sa kanyang Facebook account, "Just in case I'm not believing myself right now." Anya sa kanyang caption. Matatandang kamakailan inanunsyo ni Sofronio na ang kanyang The Voice coach at mentor na si Michael Bublé ang magpo-produce ng kanyang unang album. Si Vasquez ang kauna-unahang Pinoy at lalaking Asyano na nanalo sa naturang kompetisyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uli natin chika for today, nagbigay pugay ang kapamilya actor na si J.M. De Guzman sa kanyang girlfriend na si Donalyn Bartolome na isang kilalang social media personality at actress sa pamamagitan ng isang heartfelt appreciation post sa Instagram bilang paggunita nga sa National Girlfriends Month. Sa naturang post, ibinahagi ni J.M. kung gaano siya ka-grateful sa pagmamahal at suporta ni Donalyn sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan. Ibinahagi rin ng aktor kung paano siya piniling mahalin ni Donalyn kahit hindi raw sigurado ang huli at nasa pinakamababang yugto naman ng kanyang buhay itong si JM. Hindi rin nakalimot ang aktor na pasalamatan ng Diyos sa biyayang pag-ibig daw na kanyang natanggap mula sa kanyang girlfriend ngang si Donalyn. Agad na mga umani ng papuri at kilig ang naturang post mula sa kanilang fans at followers na matagal nang sumusubaybay sa mga ganap sa kanilang relasyon. Marami ang humanga sa pagiging bukas at tapat ni JM sa kanyang damdamin at sa kung paano niya pinahahalagahan ang isang taong nanatili sa tabi niya sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaraanan. Matatanda nga noong Hunyo na nakarang taon nang masungkit nga o makuha ni JM ang matamis na oo ni Donalyn na halos higit isang taon din niyang niligawan. Kamakailan lang, inintriga pa nga ang dalawa na kesyo hiwalay na raw pero mukhang sa post na yan ni JM ay winalis ang mga haka-haka patungkol sa hiwalayan issue. Samantala, hindi pa nagbibigay ng tugon si Donalyn sa post sa kanyang sariling social media, ngunit inaabangan na ito ng kanilang mga tagahanga na talaga namang tuwang-tuwa sa kanilang love story. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasama si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Welcome din sa pinakabagong makakasama natin sa ating technical side. Walang iba kundi kay Justin Gale Osias. Ayan, welcome Justin sa APN team. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Esports na si Win Peñano at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang.
Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!